Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung napakagandang project na nasimulan panahon ni PRRD. Yung Mindanao Railway Project. Ito sana magbibigay ng pag-unlad, pag-asa ng taga Mindanao. Kailang nakakalungkot dahil parang hindi na interesado ang Administrasyong Marcos Jr. na ipagpatuloy. Kasi next year, wala nang budget. Magiging white elephant na ito. At tinanong si VP Sara ng mga media tungkol nito. So, pakinggan natin ang saloobin ni VP Sara. Para si Tatay Digong, katong project na to, Mindanao Railway, mo natin paglaon sa taga Mindanao na muuuswag kung walang buong Mindanao, pero ipaunon karon sa kasamtang administrasyon. Kung sa inyo po Mindanao? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I ran on the platform of Yan ang kinakasama ng loob ko. I run on the platform of continuity of programs. Nasaan na? So, sayang. Nabudol tayong lahat. Equity and Unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part na mga obligations. Meron pa mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build, big ticket projects. Sorry, Momorajo. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na Okay, so napakaganda yung sinabi ni VP Sara, no? Hindi sila namimigay ng ayuda. Kasi short-term effect lang ang ayuda. Band-aid solution lang. So as a policy, ayaw niya ng ayuda. So kung may humihingi ng tulong, nire-refer lang nila yung tao na yon sa mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng DSWD, DOH ba? Ang kailangan is mabigyan sila ng oportunidad na maghanap buhay. Yun ang tama. O, balikan lang natin yung Mindanao Railway Project, ano? Sayang. Ano ba yan? Talaga bang within the remaining years ng administrasyong ito, hindi na nila pupunduhan? Ay, wag naman sana. Kawawa ang taga Mindanao. Ang daming yung taxes na nakukuha sa Mindanao, napakalaki, papunta sa national government. Mapunduhan nga nila ang mga ayuda. Ilang billion ang ayuda ngayon, sobra 500 billion, tapos hindi mapunduhan ang Mindanao Railway. So, anyway, ang taong bayan na nagmamasid, bahala na po tayo kung ano ba talaga ang intensyon ng administrasyong ito. Bakit nadamay na ang taga Mindanao? Dapat sana tuloy-tuloy na pagpundo yan para
makinabang ang mga taga Mindanao. Okay, ituloy natin yung interview kay BP Sara. Bibigay, ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradition ng Pilipino ay gift giving during Christmas. Meron din kaming rice box. Binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala ang panghatag o ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to implement peace and development instead of tune-outs. Isa pa po sa ako ang kuan nianing mga ayuda kay mura ba siya ganing insulto sa kawadon sa taong murabag wala man ka o 5,000 ra imuha o manata mo nagingana ba nga Nagbinisaya siya. Sabi niya, yung pamimigay ng ayuda ay parang insulto sa mga nasa laylayan. Dahil parang wala ka nang magawa sa buhay. O sige, para kang nagpapalimos. So, I don't know, ang national policy na ngayon ng administrasyon is ayuda, ayuda, ayuda na lang. sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya o dole-out. Ano ang bagay sa nakita ba nimo ano na pahigayon nga mahatag ang pundo ng pangayon na sa Senate Ihatag na namo sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung So, tinanong yung pondo ng OBP, may pag-asa pa ba na maibalik yung 2 billion na proposed budget? sa ilahang desisyon may tungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amua lang kung unsay ihatag mo among dawaton mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa amuang opisina. Yes, sir. Sabi niya, bahala ng Congress. Kamara man o Senado, kung ano lang ang ibigay, yun lang ang pagkasyahin ng OBP pag tulong sa mga nangangailangan. Good afternoon. Grabe makainit ang lugar na yun sa natong aircon. Sir, Ralph, I think nakamatay na ano patients. Yes, Saglit lang po, ma'am, ha? On na po natin yung aircon. Okay. Wala na. grabe. Yes, ma'am. Yes, maybe regarding ba sa imong ingon yung galing undecided na magkaturan sa election for presidential election, but then ano mo survey VP nga ikaw maginamunas for presidential survey. So, unsa ba ang assurance mo sa mga kinilang nag-anghat sa imong karong VP to run for president for the next election? Appeal sila, ma'am. Yes. Appeal sila sa ako ang pagsiguro. Tinanong tungkol sa plano ng BP, yung pagtakbo niya bilang presidente by 2028. Kasi siya ang nangunguna sa survey, yung WR numero. Buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon, sigurado ko doon ay konsultasyon na mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens nga nag-aauhag yun nga mudagan ko pagka presidente. So apilo na ko sila
pagmugna sa akong desisyon. Follow-up question, VP. Sa kadaghan sa mga karagahan ng pag everyday na nagapangan Kaya sabi niya, ikukonsulta niya sa iba't ibang sektor, lalo na ang mga ordinary citizens, kung tatakbo pa siya o hindi. So ngayon, wala pa siyang fixed decision kung tatakbo o hindi. servisyo, especially with the medical assistance, VP, how you can assure na makatagan sila ng assistance, especially na mga medical assistance dito sa Carter region? Yes, kung unsa may naa sa amo ang budget, amo ang yun lang ginapanigurado nga mayo. So, tungkol sa mga assistance na pwedeng may tulong ng OBP, depende na sa i-approve na budget ng Congress. Anyway, balikan natin yung Mindanao Railway Project. Sana naman, wag idamay ang taga Mindanao kung ano ba ang purpose nila, bakit hindi pinondohan. Ang mga taga Mindanao kailangan ng development at umaasa kaming taga Mindanao na sana mapunduhan ang Mindanao Railway Project na magdadala ng magandang kinabukasan sa buong kapuluan ng Mindanao.